Paano po kung mahirap lang tayo, kulang tayo sa budget, tapos meron tayong sakit sa baga, diba? Lagi tayong nahihirapan dyan. Ano magagawa nating home remedies, bukod sa syempre gamutan ng doktor, para sa sakit sa baga, ano yung mga best foods na dapat kainin, at ano rin yung mga pagkaing medyo bawal or bad foods para sa baga. Tuturo po natin lahat ngayon para matulungan yung kababayan natin. Maraming klaseng sakit sa baga. Ito yung baga ng healthy na tao, maganda, pink. Ito yung baga ng naninigarilyo. Ayan, pag heavy smoker, nangingitim. Kaya maraming sakit pwede makuha. Emphysema, bronchitis, lung cancer, plema, pulmonya, kahit tuberculosis, mas mabilis pa tamaan. So, yan po ang mga iba't ibang sakit sa baga. Ang senyales ng sakit sa baga, bago tayo pumunta sa mga good foods at bad foods, maraming sintomas, pero kadalasan plema, di ba? Maplema, maubo, hingal, hirap huminga, baga usually. Pwede rin puso, pero more sa baga. Minsan, umuubo na may dugo. Pag may dugo, baka sa lakas ng ubo, baka lung cancer, yan ang ayaw natin. Masakit ang dibdib, chest pain, pwedeng puso, pwedeng baga din yan. Nangihina, walang gana kumain, weight loss, syempre, pwedeng baga or puso. Tapos laging hinahapo, wala rin gana kumain yung mga may sakit sa baga. Magbibigay muna tayo ng simple tips para lumakas yung baga, luminis ang baga. Number 1 talaga, tigil talaga sigarilyo. Ito pinaka best tip sa lahat. Karamihan ng sakit sa baga galing sa paninigarilyo. Pag may x-ray, nakita may bukol sa baga, ay tatanong agad ng doktor, naninigarilyo ka ba? Pag smoker, may bukol sa baga, malaki tsansa lung cancer. Pero kung may bukol sa baga, tapos hindi ka naman naninigarilyo, ay malamang hindi po cancer yon. So talagang sigarilyo ang delikado. Habang malakas pa tayo, habang bata tayo, at habang kaya natin, maganda nag-exercise, lakad-lakad. Kahit lakad-lakad lang, mas naglalakad, mas gumaganda circulation, mas bumibilis ang hinga natin, napapractice yung baga. So, pag hinihingal tayo, napapractice yung baga, lumalakas ang baga at puso. Pero kung medyo may edad na, walking na lang o mabilis na lakad, mabagal na lakad sa patag, pwede na yon. Iwas sa sigarilyo at pollution. Ayan, nakamask siya. Maraming kotse, maraming usok, maraming nagsisiga kasi yung mga baga ng taong nasa city, sa syudad, mas madumi yung baga. Mas maganda nga yung baga ng mga taong nasa probinsya. Iwas infection. Mas maraming infection, din naghuhugas kamay, mas madalas tinatamaan ng pulmonya yung baga, mas ayaw natin. At syempre, dapat hihinga ng malalim. Yan, hinga malalim, bilang 4 seconds, pigil mga 3 seconds bago exhale. Kahit 5 minutes hinga para i-practice yung baga, dumami yung oxygen sa baga. Tapos, syempre, ito yung topic natin, may mga pagkain nakakalala, di ba? Hindi naman totally bawal, pero iiwasan natin kasi nakakasama to sa baga. Sobrang alat, sobrang prito, processed meat, tingnan natin isa-isa. Salty foods. Pag sobra alat yung kinakain natin, ang Pinoy talaga, sobra dami tayo kumain ng alat. Base sa pag-aaral, 4 times ang dami ng asin na kinakain natin sa requirement natin. So, requirement ng katawan natin, palagay ko, 2,000 milligrams lang. Pero ang Pilipino, at least 8,000 milligrams ang kinakain na dami ng alat. Maraming alat, nakaka-high blood, mas maraming tubig ang nananatili sa katawan, mas hindi maganda sa baga, mas dumadami ang plema. So, salty foods causes fluid retention. Number 2, ang dairy products, gatas, usually, depende sa inyo, pero usually, pinapaiwas o pinapabawas. Meron kasing isang breakdown product ang gatas, ito yon, casomorphin, na
medyo nakakalapot ng plema. So kung maplema ka na, maraming mucus, maraming phlegm, tapos mahilig ka sa gatas, baka lang dumami at kumapal yung plema. So baka iwas-iwas muna. Tubig muna, prutas, gulay, yun na lang muna. Depende sa inyo. Baka mapaubo ka lang lalo eh. Number 3, syempre mga processed meat, mga ham, salami, hotdog, lahat to processed meat. Meron kasing nitrates eh. Itong nitrates, ayaw natin to. Medyo sa pag-aaral, more nitrates, mas na-hospital yung mga emphysema. Hindi nila ma-explain. I think baka reaction sa baga, maraming preservatives, ayaw ng baga. Siyempre, soft drinks, matatamis. Ang problema kasi sa carbonated, di ba? Kaya nga masarap ang soft drinks kasi nga maraming carbonated eh. Maraming bumubula, kaya burp ka ng burp. Ang problema, sa soft drinks, medyo lalaki ang tiyan mo. Mahahanginan, baka hindi ka gano'ng matunawan. So, pag lumaki ang tiyan, hirap yung baga. Pag makulo ang tiyan, hirap yung baga, di ba? Gusto ng baga, relax yung tiyan mo. Ganon din sa fatty foods, fried foods, prito, fast foods. Pag very oily, very fatty, mahirap din ang digestion. Matagal yung pagkain sa tiyan, nagbo-bloating, kinakabag. So, pag kinakabag ka, puro hangin ng tiyan, naiipit yung baga. Diba? Pag ang laki ng tiyan natin, hirap tayo huminga. So, pag hirap tayo huminga, may sira na yung baga, may emphysema, may hika, may bronchitis, lalong mahirapan huminga. Plus, hindi rin maganda, syempre, fatty foods, nagbabara din sa ugat, sa puso. So, pag may problema sa baga, mas konti ang kakainin. Tulad na sinabi ko, kahit healthy kakainin mo, wag din sobra dami. Pag busog na busog ka masyado, di mapupuno ang tiyan mo, mahirapan ka rin ulit huminga. Di ba? So, dapat yung kain mo, mas madalas 4 times, 5 times a day, pero mas konti, para hindi busog na busog, para mas makakahinga ka ng maayos. Okay? Dapat sapat na tubig din. Mas maraming tubig iniinom, mas lumalabnaw yung plema. Diba? Hinga ka ng hinga, na dehydrate. So, mas maraming tubig, mas lumalabnaw yung plema. Maganda. Eat small meals. Pag kumakain, dapat nakaupo straight. Pag nakaupo, better, mas nakakahinga tayo. Huwag kuba. Tsaka iwas sa pagkain, nakakakabag, nakakahangin sa tiyan. Ayan, no? Usually, mga chichirya nakakahangin, diba? Salty na, diba? Maalat. Ito naman. So, alam nyo na yung mga bawal, ha? Ano naman yung mga magandang pagkain makakatulong sa baga? Ito. Pampalinis, pampalakas ng baga. Ang secret dito sa 10 foods na pampalakas ng baga, yung kulay niya. Ang kulay niya either very yellow, very orange, very red. Yellow, orange, red. Very bright. Lycopene, carotenoids, antioxidant. Yan ang ginawa ng Diyos. Mas maganda yung kulay, mas maganda sa baga, mas hindi nasisira yung baga, mas umahaba ng buhay. Mahaba ang buhay na may sakit sa baga. Katulad nito, orange ang color, o turmeric, luyang dilaw. May pag-aaral, marami siyang curcumin. 2,400 people pinag-aralan, mas marami nitong intake ng turmeric, mas gumaganda yung function ng lungs. Kahit yung mga smokers, lumalakas yung function ng lungs. So, kung may luyang dilaw, healthy din yan. Bawang. Bawang, alam natin, di ba? Pwede sa high blood, konti, may tulong. Sa cholesterol, may tulong. Anti-inflammatory, antioxidant, maganda talaga ang bawang. Pwede sa asthma, bronchitis, lung cancer. Siyempre, hindi naman talaga panggamot sa lung cancer. Pero, may tulong din yung pagkain nito. Okay? May tulong din. Yan, oh, garlic. Luya, ginger, di ba? Sa labat, anti-inflammatory, antiviral, maganda sa lalamunan, maganda sa paghinga, malaking tulong din. Pero wag lang masyado matapang yung sa labat nyo. Pag masyadong matapang, baka sumakit ang tiyan.
Kamatis, tingnan nyo yung kulay, oh. Very red, di ba? Ang ganda ng kulay, ang daming vitamin C, sobra daming lycopene, napakaganda. Antioxidant, anti-inflammatory. May konting pag-aaral, baka mabawasan yung pagkamatay sa chronic obstructive pulmonary disease, mga emphysema. Tingnan nyo yung kulay, kalabasa, very orange, di ba? Orange, yellow, orange, red. Kaya marami siyang beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Napakaganda. Antioxidant, anti-inflammatory, very healthy. Kaya yung mga bata, kainin nyo yung makukulay. Diba? Mas marami nito, yung mga smoker kasi, sabi ko nga, tigil sigarilyo. Pero yung dating naninigarilyo, mababa ang carotenoids, antioxidant ng mga smoker. Bumababa yung antioxidant ng smoker. So, kailangan bawiin ng kalabasa. Number 6 out of 10, beans, munggo, garbanzos, napakaganda. Supports lung function, maraming minerals, magnesium, iron, copper, potassium, kasama siya sa Mediterranean diet. Ito yung sikat na diet para sa puso, preserves lung function, pag iwas, nakaka-prevent pala lung cancer at COPD. Omega-3 fatty acids, dilis, anchovies, mga fatty fish, napakaganda. May tulong sa COPD at sa hika. Ayan, nababawasan yung sintomas ng sakit sa baga. Fatty fish, salmon, pwede na rin yung mga bangus, tamban, tawilis, yung mga local fish natin pwede na. More isda, pwede. Okay? Kung mahal ito, doon na lang tayo sa mas mura. Mansanas, apples. Maganda daw mansanas. May antioxidant, quercetin. Pag kumakain ng mansanas, ito, an apple a day keeps the doctor away. 5 apples per week, 1 apple a day. Nababawasan ang tsansang masira ang baga sa chronic obstructive pulmonary disease. Pati lower risk of asthma sa mga bata, may tulong, bata at matanda. Quercetin, antioxidant, flavonoid, marami pang vitamin C ang mansanas. Number 10, tulad na sinabi ko sa inyo, ang ganda ng kulay, yellow, orange, red, di ba? Kaya pag nakita mo yan, sobrang taas sa vitamin C, sobrang taas sa antioxidant para talaga sa baga. Ayan, one serving nito, 169% na ng recommended vitamin C for the day mo. Okay, so yan ang mga good foods, tapos yung mga dapat iwasan. At sabi ko, para luminis ang baga, yung paghinga, napakahalaga. Minsan sa paghinga, dapat left side, right side, para sa mga barado, sa mga may sinus. Ito, ginagawa na may sakit sa baga, pursed lip breathing, paghinga, gamit ng ilong. Mas maganda huminga gamit ng ilong. May nitrous oxide yan may special na pampaluwag sa baga. Pigil, exhale sa bibig, at pwedeng pursed lip. Parang nagbo-blow ka sa stroke. Itong pursed lip breathing, maganda to sa may sira sa baga, sa emphysema, para pag-exhale mo, hindi magsasara yung baga. Yung iba kasi, hinga, exhale, sasara agad yung baga. So ito with pursed lip, dahan-dahan, mas dahan-dahan sasara yung mga alveoli ng baga, mas matagal yung gas exchange, mas maraming oxygen mapupunta sa katawan. Tsaka pag hihinga tayo, pwedeng gamit ang tiyan. Okay? Ilagay isang kamay sa tiyan. Hinga malalim, palakihin ang tiyan. Habang humihinga, dapat lumalaki ang tiyan. Pag lumalaki ang tiyan, nag-expand itong diaphragm natin, mas maraming oxygen. Kaysa yung dibdib. Pag ito lang ang hinga, mahina Pag balikat ang gamit, dapat ang tiyan. Pwede nakaupo, pwede nakahiga. Yan ang pinapalaki ang tiyan. Okay, coordinated breathing. Half puff, pag-uubo, dahan-dahan lang. Huwag isang malakas na ubo, dapat hatiin mo sa tatlo. Parang, gano'n lang. Huff, 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 tatlo lang. Huwag yung isang malakas, kasi pag isang bira,
baka mag-crack ang ribs, baka mag-loose-loose, baka may pumutok eh. Huwag sobrang pressure, konting control. Okay, sana po nakatulong to para alagaan ang inyong baga. Pero syempre, pupunta tayo sa pulmonologist, lung specialist. Syempre, susundin natin yung gamot nila, kung anong binigay sa inyong antibiotic, gamot sa baga, sa hika. Pero itong mga home remedies, makakatulong din sa inyo. God bless po.